Mga kapuso, sari-saring problema at kontrobersya ang kinaharap ni Pangulong Noynoy Aquino sa nakaraang taon. Balikan po natin ang mga issue at hamon ng Administrasyong Aquino sa Balitang Hatid ni June Veneracion. October 18, 2011, 19 na sundalo ang patay sa madugong labanan ng AFP at MILF sa Albarca, Basilan. Umigting ang panawagan para sa all-out war laban sa MILF. Dito nasubukan si Pangulong Aquino bilang Commander-in-Chief. We will not pursue all-out war. We will instead pursue all-out justice. All-out war is indiscriminate and born out of anger. All-out justice is sober and fair. It is based on the rule of law and leads to lasting peace. Saludo ang political at security analyst si Romel Balawi sa desisyong ginawa noon ng Pangulo. He reaffirmed the primacy of peace in order to solve the problem in Mindanao. Pero tila all-out war naman ang naging posisyon ng Pangulo sa mga anyay tiwali at abusado, lalo na sa Pangulong kanyang sinundan. Pinigil man ng Korte Suprema ang watchlist order ng pamahalaan laban kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. Hindi pa rin pumayag ang gobyerno na makaalis siya ng bansa. Ang pananaw dito ni UP Professor at political analyst Prospero de Vera. In the urgency and desire to really pin down GMA, the danger is if you do shortcuts and you change the rules of the game, the danger is over the long term, you might be destroying the same institutions that you want to make sure are parts of your democratic process. Ang kaalyado ni Arroyo, si dating Chief Justice Renato Corona, naalis sa pwesto matapos ma-impeach sa Kongreso. Napatunayan mo ang mga halaman. Pamatikay ng Arroyo, handa si Ginoong Corona na ikiling ang timbangan ng hustisya. Hindi po natin si Pilipinas. Ang halaman natin ay ayusin ang sistema. Wala akong kasalanan, wala akong ginawang katiwalian, at ako ay hindi nagnakaw sa gobyerno. With at least 2/3 of all the members of the Senate having pronounced the respondent guilty. Sinabi na dati ng BIR na iniimbestigahan nila si Corona at kanyang pamilya upang alamin kung tama ang buwis na kanyang ibinayad. Pero wala pang kasong naisasampa laban sa kanya. Wala naman nagpapail ng kaso. Wala namang policy statement to that effect. Does it mean that the objective was just to replace the Chief Justice, therefore, and not really go after, hidden wealth? Ngayong taong ito, may isang problema na mukhang nagpapahirap kay Pangulong Noynoy Aquino at hanggang ngayon ay parang tinik pa rin sa kanyang lalamunan, ang pinag-aagawang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. April 8 nang mamataan ng Philippine Navy ang 8 Chinese fishing vessels sa Baho de Masinloc at nang inspeksyonin, nabistong may mga dalang coral, giant clam at mga pating. Dito na nagsimula ang standoff sa pagitan ng Pilipinas at China. The Philippines has demonstrated time and again its interest to preserve the peace and the de-escalation of the situation. But we don't exist in a vacuum. We would want to see China reciprocate all of these moves that we've done as far as de-escalating the tensions. Pero para sa security analyst si Rex Robles, hindi na dapat nagsalita pa si Aquino. The President speaks for the state and we are giving China a certain level of importance that they do not deserve. Pag pumasok ng Presidente, wala nang mid-level. Yun ang ginagawa natin. Sa kanila, they're careful. Walang sinasabing Presidente. Siguro may mga public statements siyang minsan na nakakasakit ng damdamin ng China. And dahil diyan, mas na-agitate ngayon ng China. Dahil sa standoff ng Pilipinas at China, lalong naging malinaw kung gaano kahina ang ating hukbong sandatahan. Charter change ang isa sa sagot dyan, sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile. Nakasaad kasi sa saligang batas na wala nang dapat lalaki pa kaysa sa budget para sa edukasyon. Kung may digmaan, halimbawa, at ang limitasyon na gugugulin na pera upang isalba itong bansa natin dyan sa digmaan na yan sa ibang bansa ay yung ceiling ng saligang batas sa edukasyon, sino ang lulubog? Hindi ako. Hindi tayo dito. Lahat ng mamamayang Pilipino lulubog dyan.
Popular man o hindi ang kanyang mga naging desisyon, yun daw ang maganda kay Pangulong Aquino, sabi ng mga eksperto. Handa niyang panindigan ang kanyang pinaniniwalaan. I would rather have a president who is decisive than a president who does not do anything. Ang question lang dyan, over the long term is, at what cost? Pero ibang usapan na raw kung tama ba o hindi ang kanyang mga naging hakbang. Sa puntong ito, kasaysayan daw ang huhusga sa Pangulo. June Veneracion, GMA News.